Pasakay na dapat ng eroplano ang isang mag-asawa sa Naiya nang ipatawag dahil sa bala na natagpuan daw sa kanilang bag. Iginiit nilang hindi kanila ang bala. Nagpaliwanag din dyan ng otoridad. May report si Joseph Morong. Itong naka-plastic na bala ang nakita umano ng mga otoridad sa bag na negosyanteng si Charity nitong Enero. Patay lang sila noon ng kanyang asawa at pasakay na ng eroplano ng ipatawag ng mga otoridad. Mabuksan ko yung baga. Nung hawakan ko, sabi niya bawal niyo pong hawakan. Chinek niya pero alam niya kung saan niya kukunin yung bala eh. Sabi ni Charity, hindi kanilang bala. May baril sila pero hindi raw nila ito dala. Gayunman ipinakita pa rin niya ang lisensya ng kanilang baril. Kaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda po yung bala ko. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Bago yan, may kakaiba raw na napansin si Charity na mag-withdraw ng pera sa airport. Ang daming nagtatanong, saan ang ganito, saan ang ganyan. Mga lalaki po eh. Mga security? Naka-civilians. May security guard naman na pwedeng pagtanungan, bakit sa akin. And then, may bumabangga sa akin. Kalaunan, pinayagan naman silang makalipad pero ang naiwang tanong, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanimbala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanimbala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Sabi pa ng Office for Transportation Security o OTS, hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officer ang gamit ng mga pasahero dahil automated ang pagsasala rito at dumaraan sa automatic tray return system. Kapag yung bag merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya. And then that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Yung bullet belongs to the passenger talaga? Lumalabas sa atin kasi nasa bag niya eh. Hindi na raw mag-iimbestiga ang OTS at hindi na kinasuhan ng mag-asawa. Kung 1 or 2 pieces lang kasi marami namang nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. In fact, almost daily nakaka-encounter kami ng ganitong incident. Gate ni Charity, hindi kanya ang bala. Sinong sirang ulong gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala? Anong gagawin ko doon? Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malagim na nagtapos ang paghahanap sa isang bata sa General Santos City. Natagpuan ang kanyang bangkay sa sako at hinihinalang ginahasa bago pinatay. May report si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakasiksik sa sako ng matagpuan kahapon ng kapitbahay ang wala ng buhay na bata sa bakanteng lote sa Purok 9, Barangay Conel, General Santos City. Katawan ito ng 7 taong gulang na si Ana, di niya tunay na pangalan. Idineklara siyang nawawala noong linggo. Nakitaan man ako itong short. Pag abot sa mga kuan sa lola, patanaw na ko sa iya ang katong short. Pag ingon niya nga yahak daw ma'am. Sinakal dito ng t-shirt. Now we believe isa sa mga cause of death niya is asphyxia. But the thing is, nung binuksan yung sako, inopen, walang damit, hubot-hubad yung biktima. So it is an indication na na-rape siya. Suspect sa krimen ang 74 na taong gulang na kapitbahay ng biktima. Bago nawala ang bata, nakita raw ng mga saksi na pumasok ito sa compound ng suspect. Na-recover ng mga pulis sa likod ng bahay ng suspect ang 2 kutsilyo at 2 t-shirt na may dugo. Tumugma yung mga circumstantial at itong testimonial ng ating eyewitness. Sinubukan siyang kuna ng pahayag ng GMA Regional TV 1 Mindanao pero wala ito sa kanilang bahay ng puntahan. Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sarado ng resort na itinayo sa Chocolate Hills matapos mabistong kulang ang dokumento nito para mag-operate. Nagpaliwanag naman ang lokal na pamahalaan ng Sagbayan kung bakit nito pinayagang ipatayo ang resort. Narito ang aking report.
Kinansela na ng munisipyo ng Sagbayan ang business permit ng Captain's Peak Garden and Resort matapos mabalita ang may temporary closure order ang DENR. Ayon sa DENR, walang Environmental Compliance Certificate o ECC ang resort na isang requirement bago matuloy ang anumang proyekto na posibleng magdulot ng malaking epekto sa kalikasan. Wala mo na problema na mo, wala ni ECC. Bisod lagi ning ignorante kay taba. Record na ignorante kayo nga magkuan og business mo na lesson to learn. So atay mahimo ato dyan ang paningkamutan nga i-comply. September 2023 pa naglabas ng temporary closure order ang DENR. Pero ngayong araw lang ipinasara ang resort. Depensa ng provincial at municipal LGU sa social at mainstream media lang nila nalaman ang balitang ito. Noon pa sana, had we known na may temporary closure order pala, then we could have monitored the compliance. Kung nalaman at binigyan kami ng kopya, official copy ng temporary closure last year, ay hindi na natin pahintulutan ito na mag-operate. Pero paano nga ba nakapagpatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills na isang protected area? Ayon sa Bohol Provincial Government, nakakuha ang resort ng clearance noong 2018 mula sa Protected Area Management Board na nasa ilalim ng DENR. At dahil may PAMBI clearance, nagbigay na ng building permit ang Sagbayan LGU. It is presumed to be regular kasi nagsumula yan sa ibaba. So, meron namang PAMBI resolution na kahit na ito'y isang protected area, meron naman tinatawag na multiple use zone. 2019, naging operational ang resort. Habang nitong September 2023, inimbestigahan ito ng Sangguniang Panlalawigan. Inirekomenda rin ng provincial government sa DENR na ayusin ang mga polisiya nito sa pagtatayo ng mga estruktura sa multi-use zone sa protected area. Wala pang bagong pahayag ang DENR. Since September, wala kaming narinig na update from DENR until na pumutok na naman ulit ito ngayon. Wala pang bagong pahayag ang DENR. 3 bayan sa Bohol ang nakakasakop ng Chocolate Hills. At ayon sa Sagbayan LGU, may mga resort din sa Burol sa ibang bayan. Bawat munisipyo na mayroong Chocolate Hills ay napailalim iyan sa protected area o ng PAMBI. Kaya nga nalulungkot tayo kasi bakit nasi-single out tayo, marami naman dyan. Itinuturo man ng LGU ang PAMBI kaya naitayo ang resort, iimbestigahan pa rin sila ng DILG. Mag-iimbestiga na rin ang kamera. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo, di ba? Tumubong kulugo sa mukha mo, okay? So ang pangit to kahit anong palusot. Apat na miyembro ng Ipit Gang ang arestado sa LRT-1. Isiniwalat nila ang kanilang modus sa spot report ni Chino Gaston. Ang madali ang pagsakay at pagbaba sa mga tren, oportunidad daw para sa mga kawatan. Dito raw sila nakakasalisi. Tulad ng modus ng 2 grupo na nahuli ng mga undercover police sa LRT. Para makatangay ng gamit o pera, pasimple silang mga harang o mangiipit ng mga pasakay at pababa ng tren. Sa 4 na nahuli, isa ang napag-alamang may warrant of arrest sa kasong highway robbery. Nagpakalat tayo ng mga operatiba, yung tinatawag nating sekreta dyan. Ibiniblend natin ito sa ating mga kababayan para mas mabantayan natin ito mananakay ng LRT. Natsyempuhan sa undercover operation ang isang insidente ng pananalisi. Nadukutan po ako sa LRT-1 sa may Doroteo Jose. Bandang umaga po, rush hour, papasok po ako ng tren, tapos inipit po ako ng 2 lalaki. Pagsakay ko po, naka-headset po ako, tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala nadukutan na ako. Isa pang Chinese national ang nagreklamo matapos mabiktima. Pag-amin ng mga sospek, pabalik-balik sila sa LRT para makapambiktima. Nagsesenyasan din daw sila gamit ang kamay. Tiyempo-tiyempo lang po, sir. Huwag nakapaan lang po. Naharangan lang po. Tapos? Habang inaharangan, may kumukuha po. Marami rin po mga tao magsisiksikan din po. Ganun din po ang makakakuha kami ng timing na yung bulsa nila, makapaan yung bulsa nila. Payo ng mga pulis, maging alerto at huwag ilagay sa likod ng bulsa ang mga cellphone, gadget o wallet. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinakasan ng isa umanong colorum na van ng mga otoridad na iisyuhan sana ito ng ticket sa EDSA.
May report si Bernadette Reyes. Dahil kolorum umano, pinara ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA ang van na ito kagabi. Habang nakapwesto sa harap ng van ng isang sasakyan ng komite, hinanapan nila ng lisensya at mga dokumento ang driver. Pero pumalag ito at habang ini-issuehan ng ticket, nakakita ng tiyempo ang driver ng van at biglang humarurot. Ginitgit ng sasakyan ng mga otoridad ng van para sana pigilan ito, pero tuluyang nakatakas. Na-notice nila yung isang van na puno, at may indication na yung plaka ng sasakyan medyo private. Hindi na nag-give chase yung ating mga kasamahan dahil nga baka may endanger naman yung mga passengers. Patuloy pang hinahanap ang driver ng kolorum na sasakyan na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. We have already the necessary police report. I have asked my operatives to submit an incident report, and all of this document, we will be forwarding this to the Land Transportation Office for the necessary issuance of the show cause order. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga magulang ng mga sanggol, gumagamit ba kayo ng pagtulog sa inyong baby? May payo tungkol dyan ng isang pediatrician kasunod ng viral video kung saan natakpan ng unan ang mukha ng isang baby. May report si Von Aquino. Habang natutulog sa duyan, unti-unting nilagay ng sanggol ang unan sa kanyang mukha. Kita sa CCTV na kumakawag ang sanggol pero hindi ito agad napansin ng ama. Nang makita niyang nangyari, agad niyang tinanggal ang unan sa mukha ng sanggol. Ayon sa ina ng sanggol, okay naman si baby. Tingin ng ilang nakausap naming magulang, hindi ligtas na pag-unanin ng mga sanggol. Baka pag nalingat ka lang, matabunan yung mukha niya ng unan. Delikado po yung yung minsan kapag may nakapaligid na mga gamit sa kanya, ganun, baka niya sa mukha niya. Ayon sa isang pediatrician, hindi nire-rekomenda ang paggamit ng unan sa mga sanggol na hindi pa umaabot ng 1 taon. Suffocation, maaring strangulation po. Itong baby na nasa video, more or less, more than 6 months, nakakaikot na po sila. And hindi natin nababantayan nga kapag tayo ay natutulog. Payo ng doktor, pahigain lang ang sanggol sa matatag na higaan ng walang malambot na bedding. They are not missing anything. Masarap ang tulog nila kahit walang unan. Nasa crib lang dapat ay yung bedsheet ni baby. Iwasan din daw ang paglalagay ng stuffed toy o anumang bagay sa higa ng sanggol na maaaring magdulot ng choking at suffocation. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.